Praise God, hallelujah. Magandang araw sa ating lahat mga kapatid. Isang mapagpalang araw ang ibigay sa atin ng ating Panginoon sa ating lahat sa araw na ito. At sa lesson po natin mga kapatid ay narito po akong muli upang ituloy natin ang pag-aaral natin sa God, I Can Understand. So tayo mga kapatid ay manalangin at samahan niyo po ako. Thank you, Lord. Hallelujah. Dear Lord Jesus, minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo, Ama, sa biyaya mo, Panginoon, sa buhay namin, sapagkat muli naririto, Panginoon, ang pagkakataon na pinahihiram mo upang ang pag-aaral na ito, Panginoon, o God, ay maipagpatuloy namin, Panginoon, sa iyong kabutihan. Basbasan mo kami, Panginoon, sapagkat tunay na ang basbas mo, O Diyos, hallelujah, ang nagpapaunlad sa amin, sa lahat ng bahagi ng buhay namin, Panginoon. Kaya, O Lord God, pagin sa pag-aaral na ito, Panginoon, blessing mo, O Diyos, ang aming hinihiling upang ikaw po, Panginoon, O God, ang maging kasama namin. Magpala, Panginoon, O God, sa bawat bagay na aming tinatalakay at sa pamamagitan, Panginoon, O God, ng gabay at tulong mo, Panginoon, O God, ay magkaroon ito, Panginoon, O God, ng kaliwanagan sa aming lahat. Samantalang kami, Panginoon, ay umaasa sa iyo na naroon, Panginoon, O God, ang pagkilala sa kabutihan mo, Panginoon, inihahatid ang pagpupuri, maging ang pasasalamat, Panginoon, na sa ilang po namin, Panginoon, inilalaan. Sa pangalan mo po, Jesus. Amen. Okay, good morning, Nak. At sa araw na ito, mga kapatid, ay tatalakayin natin ang continuation pa rin, mga kapatid, ng pag-aaral na to, no? Sapagkat sabi ko nga sa inyo, medyo mahaba ito. So, ang topic natin ngayon ay what was God like in the Old Testament? At yung nakaraan natin, nagwakas tayo mga kapatid sa iba't ibang attributes or yung Jehovah titles ng ating Panginoon. No? So, what was God like in the Old Testament? So, na-establish na natin mga kapatid, na pagtibay na natin na ang Panginoon ay eternal, siya immortal, omnipotent, omniscient, omnipresent, and infinite. He is holy, righteous, good, merciful, faithful, full of love and compassion, and a real living being. So, yung one true God na ito mga kapatid ay an invisible spirit na hindi nakikita ng ating human eye. Sapagkat siya ay omnipresent God. No? So, ang sabi ng John 1:18, no man hath seen God at any time. Yan, mga kapatid, no? So, sapagkat siya ay invisible. And then, mga kapatid, isang impossibility, mga kapatid, sa physical nating kalagayan, mga kapatid, para sa isang human flesh na kagaya natin, ang makapag-approach tayo sa ating Panginoon na hindi natin nakikita. Gayunpaman, certain Old Testament saints ang nag-claim na sila, mga kapatid, actually ay nakita nila ang Diyos. Old Testament saints to, na throughout the Old Testament, mababasa natin na ang Panginoon, mga kapatid, ay visibly na nag-appear o nagpakita sa tao. At i-examine natin ang ilan sa mga instances na yon. Sa Genesis 3:8, ang sabi, and they heard the voice of God, of the Lord God, walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. So, hindi natin masasabing maliwanag yun na nakita nila ang Panginoon, narinig nila ang yabag ng Panginoon na pumaroon sa garden nang magkasala si Adam at saka si Eve. Sa Genesis 18:1 and 2, and the Lord appeared unto him, at yun ay si Abraham, yung him ay Abraham. And the Lord appeared unto him in the plains of Mamre. And he lifted up his eyes and looked, and lo, 3 men stood by him. Yan, mga kapatid, no? At yun ay sa Genesis 18:1 and 2. And then, Genesis 28:12 and 13, and he, tumutukoy naman ito kay Jacob, and he dreamed, and behold, a ladder set up on the earth. And behold, the Lord stood above it, and said, I am the Lord God. Yan, mga kapatid, no? And then, Genesis 32:24, and then verse 30.
And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. And Jacob called the name of the Lord, and Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. Yan mga kapatid, no? So, Exodus 19:20 and 21. And the Lord came down upon Mount Sinai on the top of the mount, and the Lord called Moses up to the top of the mount. Okay? Then went up Moses and Aaron, Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel, and they saw the God of Israel. Tingnan niyo itong verse na to mga kapatid, no? So, hindi lang si Moses ang pumaroon doon sa Mount Sinai upang ibigay ng Panginoon ang Ten Commandments, kundi may mga kasama si Moses. Babasahin ko muli, Exodus 24:9 to 11. Then went up Moses and Aaron, Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel. Tingnan niyo to. And they saw the God of Israel. They saw God and did eat and drink. Kumain pa sila doon sa taas, mga kapatid, no? So, Numbers 12:6 to 8. If there be a prophet among you, I, the Lord, will make myself known to him in a vision. My servant Moses is not so. With him will I speak mouth to mouth, even apparently, and not in dark speeches, and the similitude of the Lord shall he behold. Kita niyo yan mga kapatid, no? Kaya kapag gusto ng Panginoong magpakita siya, ay nagagawa niya. No? At makikita natin ang Panginoon, hinihintay natin yon. 1 Kings 22:14 and then verse 19. And Micaiah said, What the Lord saith unto me, that will I speak. Hear thou therefore the word of the Lord. I saw the Lord sitting on his throne, and all the host of heaven is standing by him on his right hand and on his left. So nakita niya mga kapatid na nakaupo sa trono. And then Isaiah 6:1 and then verse 5. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Then said I, Woe is me, for I am undone, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Yan mga kapatid. So yun ang mga verses mga kapatid na nagpapatunay doon sa Old Testament, mga ilang instances na sinasabi nila na nakita nila ang Panginoon. So bagaman ang substance ng Panginoon ay invisible, unapproachable, and unfathomable. Ibig sabihin, hindi mo siya kayang unawain, mga kapatid, no? Ay pinili niya na magbago ng portion ng kanyang substance into something na kung saan ay pwedeng makita at pwedeng malapitan. So, bakit ginugusto yaon ng Panginoon? Sapagkat ginugusto niya na makita siya ng kanyang creature, no? Sapagkat minamahal niya, ang nagmamahal daw ay nangangailangan ng object na minamahal, no? Halimbawa, sabi natin, no, mahal na mahal ko tong asong ito, no? Kailangan natin ng object. Kung sinasabi natin nagmamahal tayo, alin ang minamahal natin? Sino ang minamahal natin, no? Hindi enough mga kapatid para sa Diyos ang siya ay maging all-powerful, all-knowing God. Siya mga kapatid, He is God of love. Kaya nga agape. Ang ating Panginoon, God is love. So to love someone, you must communicate with them and be with them. Fellowship is a necessary component of true love. Yan. So, kinakailangan na nagmamahal na tayo, alam natin, kilala natin kung sino yung ating minamahal. Yan. So, si Elohim, mga kapatid, ang Panginoon, mga kapatid, ay nag-change ng portion ng kanyang invisible self. Sa isang creature form na kung saan yung kanyang creatures ay makakakita sa kanya, makakaalam, and somehow makakaunawa sa kanya. So, bagaman sa spiritual type being, no, siya mga kapatid ay kagaya natin na tao, subalit naroroon din naman yung something that of a man and often communicated with men. Yan. Yung ipinakita niya mga kapatid kung papaano
siya ay naparito upang magkaroon siya ng communication sa ating tao. Ang sabi nga mga kapatid, no? But then, face to face. 1 Corinthians 13, mga kapatid, no? For we know in part and we prophesy in part. But when that is perfect is come, then that which is in part shall be done away. No? Mawawala na yung in part. Makikita na natin yung face to face, makikita na natin ang ating Panginoon. Yung ninanasa ng Panginoon na siya ay ating makilala, yung makita natin siya mga kapatid, no? Yung kanyang maalab na yung anticipation na meron siya na sa araw na yon, kapag yung perfect is come, when the perfect is come, hindi na tayo titingin pa mga kapatid sa salamin lang. Kung hindi, makikita natin siya ng mukhaan. Yun ang ibig sabihin ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 13. Yun ay 13:10 at saka verse 12. So, ngayon, kapag tayo tumitingin mga kapatid sa dagat, no? Yun lang namang unahan ng dagat ang nakikita natin kapag tayo pumaparoon sa dagat. Maliban na lang tayo kung nakasakay tayo sa isang barko o sa isang bangka, di ba, no? Pero kung nandoon ka lang mga kapatid sa tabing dagat, ano lang ang nakikita mo? Portion lang ng dagat. At sasabihin natin na, nakita ko ang dagat doon, napakaganda. Yun mga kapatid, no? Kaya kapag nakita natin mga kapatid, ang bahagi ng Diyos, sasabihin natin na I saw God. Nakita ko ang Diyos, no? So sa Old Testament saints mga kapatid ay alam nila na yung pagdating ng ating Panginoon dito sa lupa ay yung nasa visible portion siya ng kanyang substance. Hindi yung kabuuan mga kapatid, hindi yung kalahatan ng Diyos, sapagkat ang Panginoon ay omnipresent God, di ba? So, nandun siya sa langit, nandun siya kahit nga impyerno. Ang sabi niya, sabi ni David, kahit ako'y gumawa ng kama ko sa impyerno, andoon pa rin siya. So, siya'y sumasaklaw sa lahat ng dako. So, yung tunay na interpretation, mga kapatid, ng mga appearances na yon ng Diyos, mga kapatid, ay hindi maliwanag, mga kapatid, na sabihin natin, hindi maliwanag hanggang sa ang New Testament na teaching ang nagbigay ng clarification dito sa subject na to. Ngayon, ang sabi, the invisible God has an image. Okay, so, sa 2 Corinthians 4:4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So, yung maluwalhati na ebanghelyo ni Kristo, si Kristo tinutukoy dito, who is the image of God, na siyang larawan ng Diyos, ay magliwanag sa kanila. Yan mga kapatid, no? And then, Colossians 1:15, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. So, siya yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. Image of the invisible God. O yan mga kapatid. So, siguro, unti-unti na ngayon nating naliliwanagan mga kapatid yung God of the Old Testament at ang God ng New Testament. Ang sabi ng Hebrews 1:3, who being the brightness of His glory and the express image of His person. So, siya yung larawan, mga kapatid, no, ng Diyos. Ang sabi ni Apostle Paul sa Hebrews 1:3. Okay, so yung invisible God sa Old Testament, mga kapatid, no, at hanggang sa New Testament na nahayag, mga kapatid, nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa yung Diyos na siya yung image ng Diyos na hindi nakikita. Okay, so to see this image is to see God. Yan mga kapatid, no? Kapag nakita mo yung image na yon, no, nakita mo ang Diyos. Kaya kung tayo nabubuhay noong panahon na ang Panginoon ay nagkatawang tao at nanahan dito sa lupa, mga kapatid, nakita natin ang Diyos at nakita nila ang Diyos, pero hindi nila na-recognize, no? So, ang sabi ng John 14:9,
Jesus said unto him, ang kausap niya dito ay si Philip, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? No? So, pinakikilala ng Panginoon ang Ama. Lagi meron siyang tinatawag at lagi siyang may sinasabing Ama. So, ang mga disciples niya, nag-iisip, sino ba yung Ama? Nasaan ba yung Ama? No? Ipakita mo sa amin ang Ama at ito ay magiging sapat na sa amin. Ang sabi ni Philip, matagal mo na akong kasama, Philippian, sabi ng Panginoon. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Paano sasabihin mo sa akin ipakita ang Ama? Yan, napakaliwanag noon, mga kapatid, no? At ang Panginoon, mga kapatid, ay namatay, nalibing, nabuhay na maguli, natipon ang mga disciples, mga kapatid, pinaroonan ng Panginoon, nagulat sila, mga kapatid, na samantalang sila ay nagkakaroon doon ng conference, ay dumuon ang Panginoon. At wala doon si Thomas. At alam natin ang story, hindi siya naniwala. Kaya tinawag natin siyang Doubting Thomas. Pero, nang sumunod na meeting nila, mga kapatid, nandoon si Thomas at napakitang muli ang Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, lumapit ka, Thomas, at salatin mo ang aking mga kamay, maging ang aking tagiliran. At ang lumapit si Thomas at nakita niya yung butas ng kamay sa pinagpakuan ng Panginoon. Ang sabi niya, and Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. Yan, mga kapatid, no? So, naunawaan natin, mga kapatid, yung Lord and my God, yung Lord and God, mga kapatid, no? So, John 20:28. So, ang Diyos, mga kapatid, ay ginawa niyang visible ang kanyang appearance dito sa lupa, either sa Old Testament times or sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Ang mga tao, mga kapatid, ay hindi lang nakakakita ng archangel o sabihin natin ng hiwalay na pagkatao ng Godhead, ng pagkadiyos, subalit absolutely and wholly God Himself yaon. Siya yaon, no? So, sa Gospel ni John, nauunawaan natin, mga kapatid, na yung spiritual creature na to sa form na ginamit ng Elohim, mga kapatid, ay tinawag na Word. So, yung Elohim, Lord God Almighty, yung Elohim, mga kapatid, ay tinawag na Word. At ito ay naging flesh. Okay? So, ang sabi, mga kapatid, ng John 1:1-4, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Alam niyo, mga kapatid, kapag ito yung nakabisado na natin, hindi na tayo magagapi sa sa paniniwalang iisa ang Diyos, no? So, sana i-keep nyo itong lesson na to, mga kapatid, no? At pagbulay-bulayan natin, dahil ito ay explanation, mga kapatid, kung ilan ang Diyos. Kaya hindi ko gustong lagpasan ang kahit na pinakamaliit na bagay dito sa lesson na to, no? So, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word, the same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. So, yan ang nilalaman ng John 1:1-4. What beginning, mga kapatid, ang sinasabi dito ni John, no? Siya nagsasalita tungkol doon sa Genesis 1:1. Nang ibig sabihin, mga kapatid, yung word ay visible expression ng invisible God na lumikha ng langit at saka ng lupa. Iisa lang naman ang creator at iisa lang naman ang earth, mga kapatid, na nilikha. So, kung yung Diyos sa Old Testament na nagsabing in the beginning God created the heaven and the earth, then ang lahat ng creation ay alam natin, mga kapatid, no? And then ang sabi dito, the same was in the beginning with God, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. So, ang tinutukoy dito, mga kapatid, ay yung Diyos ng Old Testament. Okay? So, baybayan nyo ako, no? So, ang sabi din, mga kapatid, no? John 1:10-12, and then 14. He was in the world. O, yan, mga kapatid, He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. He came unto His own, and His own received Him not.
But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. And the Word, 14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, kung si Jesus na to, mga kapatid, no? Sapagkat the Word was made flesh. So, nasa laman siya. Ngayon, kung iba yung Ama, iba yung Amang sinasabing creator ng heaven and earth at ng lahat ng bagay. At pagkatapos ito, mga kapatid, no? Naggumawa ng lahat ng bagay, wala raw bagay na ginawa kung hindi sa pamamagitan niya. And the Word was made flesh. Kung ito'y si Jesus, at yun ay si Jesus talagang tinutukoy, ilan ang mundo na nilikha? At ilan bang creator? Hindi ba isa lang? So, yun mga kapatid no? So, meron nga ako ditong nakausap mga kapatid at sabi niya, ito ang ginamit niya, John 1:1. O sabi ko, sige, wag na tayo alis dyan ha. Wag na tayong pumunta sa ibang verse. Dito na lang tayo sa John 1, no? Para maunawaan natin kung ilan ang Diyos. Wag na tayong pupunta sa kung saang verses pa sa Old Testament o sa New Testament. Dito na lang, itutok na lang natin para hindi na tayo malito. Yun mga kapatid. Ito ay napakaliwanag nito mga kapatid, di ba? So yung same Elohim na yon mga kapatid na napakita kay Abraham, kay Jacob, kay Moses, kay Joshua, at sa ibang saints sa Old Testament is also the Word na isang invisible expression ng Diyos mga kapatid sa Old Testament times. Ayan. So, what is the meaning of the word? No? Ito'y mula raw sa Greek word na logos. Sa mga Bible School students, mga kapatid pastors, alam nyo ang sinasabi ko. No? Ito'y mula sa Greek word na logos na ito'y nagde-denote, so nagpapakilala mga kapatid ng expression of thought. Not the mere name of an object as embodying a conception or idea. So, yung concept mga kapatid na yung nag-e-embody mga kapatid doon sa word ay para doon sa redemption ng tao. Okay? So yung glorious manifestation of the one true God ay ini-ordained mula pa sa foundation ng mundong ito upang maging substitute sacrifice para sa bawat nagkakasala at nakagagawa ng kasalanan. So, ang ibig sabihin, yun ay para sa ating lahat. So, ang sabi nga, Revelation 13:8, and all that dwell upon the earth shall worship Him, whose names are not written in the book of the Lamb is slain from the foundation of the world. Sino yung tinutukoy na, at ang lahat ng nananahan dito sa lupa ay sasambahin siya. Ang tinutukoy dito, mga kapatid, ay si Antichrist. Yung lahat daw ng nananahan dito sa lupa ay sasamba sa kanya. Yung mga pangalan na hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay mula pa ng lalangin ang sanglibutan ito. So, hindi pa dumarating mga kapatid ang kapanganakan ng Panginoong Hesus sa lupa, ito na yon. Siya ay lamb is slain from the foundation of the world. So, nandoon na yung nakikita ng Panginoon na mangyayari sa mundo na kanyang ginawang tao, kaya doon pa man sa pundasyon sa pagkalalang ng mundong ito, nandoon na yung plan of redemption para sa ating tao. So, yun mga kapatid, no? And then, John 17:24, that they may behold my glory, which thou hast given me, for thou lovest me before the foundation of the world. Okay? So, hindi isang magic mga kapatid ang pagdating dito ng ating Panginoon. Kung hindi nakita natin sa kasaysayan sa banal na kasulatan, ipinanganak ang Panginoon dito sa lupa, doon sa Bethlehem, no? At ang sabi mga kapatid ng John 1:14, and the word was made flesh and dwelt among us. Yan mga kapatid, no? So hindi siya magic. Hindi siyang bigla na lang lumitaw mga kapatid. Yung process ng tao mga kapatid ang ginawa ng Panginoon na pinagdaanan niya upang makita nating lahat ipinanganak siya. So isinilang ang Savior. Sabi dito, the throne is vacated.
sabihin ng vacated na empty, mga kapatid. So, yung trono na empty, mga kapatid, no? So, mula pa sa pasimula, ang Panginoon, mga kapatid, ay meron ng headquarters mula doon, mga kapatid, sa pagmamanifest ng kanyang sarili sa heavenly host. Mula doon sa kanyang trono, nag-conduct ang Panginoon ng business na tumawag at magpadala ng tao, humatol, mga kapatid, at ang lahat ng kanyang dealings sa mga heavenly host. So, mula doon sa kanyang trono, He will one day judge the living and the dead. Yan, mga kapatid, no? Psalms 9:4 and 7, Thou settest in the throne judging right. He had prepared His throne for judgment. Inihanda niya ang kanyang trono, mga kapatid, para sa judgment. Kasi mula pa sa pundasyon ng bago pa itayo ang mundong ito, mga kapatid, no, ay na-slain na ang ating Panginoon kagaya ng isang kordero, no? So nagprepare na siya rin ng judgment throne para sa pagdating ng judgment ay meron na, mga kapatid, preparado na. So, ang sabi ng Psalms 45:6, Thy throne, O God, is forever and ever, forever and ever. The scepter of Thy kingdom is a right scepter. Ayan, mga kapatid, no? 1 Kings 22:19. And Micaiah ang tinutukoy dito, si Micaiah. And he said, Hear thou therefore the word of the Lord. I saw the Lord sitting on His throne, and all the host of heaven is standing by Him on His right hand and on His left. And then, Romans 14:10 and 11, But why dost thou judge thy brother? Or why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. Yan, mga kapatid, no? So, hindi tayo kinakailangan humatol sa ating kapatid. Wala tayong karapatang humatol sa kanino man, no? Sapagkat sino ang nakakaalam, mga kapatid, ng ending ng buhay natin, na kung ngayon ay napakasama ka, ay maaari kang kumilala sa Panginoon, no? Sa dakong huli. At ang sabi nga dito, at bakit mo binabaliwala ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa judgment seat of Christ. Sapagkat nasusulat, habang ako'y nabubuhay, sabi ng Panginoon, at hindi naman siya namamatay, mga kapatid, no? Bawat tuhod ay luluhod sa akin. At ang bawat labi o dila ay magko-confess sa Diyos. Yan, mga kapatid, no? Isaiah 6:1 and then verse 5, In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and His train filled the temple. Mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. So, bagaman ang Diyos, mga kapatid, is everywhere at once, no? Diba? Hindi siyang, sandali lang, paparayan ako. Hindi. He is everywhere at once. Nakita ni Isaiah, mga kapatid, si Jehovah bilang isa, mga kapatid, doon sa yung large enough, mga kapatid, no? Napakalaki niya upang maupo sa trono. Walang record, mga kapatid, na binigay sa Bible sa kahit kanino na nag-claim na nakita nila ang Diyos, mga kapatid, seeing more than one at a time. Hindi isa lang ang kanilang nakita. Walang ganon, mga kapatid, no? Kundi isa lang ang nakikita nila doon sa trono. So, yung majestic throne na yon, mga kapatid, kung saan ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nag-e-exhibit sa kanyang sarili sa host ng heaven, mga kapatid, at maging doon sa kanila na yung tumitingin sa kanya throughout eternity ay vacant sa loob ng 33 years sa history. The God of heaven came to live on planet Earth. Sabi niya, mga kapatid. Ang sabi niya sa Philippians 2:6-8, Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Okay? 2 Corinthians 8:9, alam kong alam niyo yon, mga kapatid. Though he was rich, yet for your sakes he became poor, yet that ye through his poverty might be rich. So, ginawa ito ng Panginoon para sa atin. Hindi niya ipinantay ang kanyang sarili nung siya nasa katawang lupa sa kanyang pagkadiyos. Kaya,
ipinakikita niya kung papaano ang submission dapat meron ang tao doon sa kanyang authority. Sapagkat ang Panginoon ang siya'y pumarito sa lupa para sa atin upang maging ating model, upang maging ating example. No? So, ipinakita niya ang kanyang sarili bagaman siya'y Diyos. Pero nung siya'y magkatawang tao, ipinakita niya, mga kapatid, kung paano ang paggalang, ang respeto, ang pagbibigay ng honor doon sa kanyang authority. So, ang authority natin ay ang Panginoon. So, yung example na ipinakita ng Panginoon, iyon ang dapat nating tingnan at iyon ang ipinakikilala dito, mga kapatid. Though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Kaya ang Panginoon na narito sa lupa, wala siyang pera. O, di ba mga kapatid, wala nga siyang pambayad ng tax nung sinilapitan ni Apostle Peter. Sabi niya, tinatanong nila ako, Lord, tinatanong nila ako kung ikaw daw ay nagbabayad ng tax. O, hindi ba? So, ang sabi niya, kumuha ka sa dagat, pumunta ka sa dagat. Yung unang isda na lalapit sa iyo, ibukas mo ang bibig. At kumuha ka ng ibabayad natin 2 sa tax. O, wala siyang hawak na pera, mga kapatid, no? O, noong nagugutom ang multitudes na sumunod sa kanya, naaawa ako sa kanila. Pagod sila, wala silang pagkain. Ano bang meron tayo dito? Sapagkat alam niyang merong something doon sa crowd. Sabi niya, meron dito na 5 tinapay at 2 isda. Okay na yan. O yun, mga kapatid, no? So, the one who left the throne of glory and came to earth was Jehovah, Elohim, the Word, the Christ, the Messiah. Okay? So, ang sabi ng John 17:5, and now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was. Bago pa nalangin ang mundo, mga kapatid, hindi ibig sabihin, mga kapatid, kasama na siya ng Diyos. Yun ang sinasabi nila eh. Kasama na ng Diyos si Jesus. No? At siya'y isinugo. Kaya siya pumarito bilang anak ng Diyos. Yun ang sinasabi nila, mga kapatid, no? Pero tingnan niyo ang ating hindi ko bibigyan ng liwanag 'yon, mga kapatid, no? Bagaman kaya kong ipaliwanag ngayon, pero sa pamamagitan ng lesson na ito, mga kapatid, himayin natin, no? Sabi niya, and no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. John 3:13. John 6:62, what and if ye shall see the Son of Man ascend up where he was before. Yan. So, overwhelming evidence, mga kapatid, ang nagpo-proclaim ng image na to, na nakita siya sa Old Testament ng Old Testament saints, and Christ are one and the same. So, yung Old Testament na nakita nilang Diyos, mga kapatid, at ang Kristo na naparito, mga kapatid, are one and the same. Okay. Maliliwanagan nyo pa ng gusto yan, mga kapatid, samantalang tayo nagpapatuloy. God in His own human body. Bago, mga kapatid, ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, ang Panginoon, mga kapatid, ay bumaba dito sa lupa sa isang shape, mga kapatid, and appearance of a man. Subalit, yung never, mga kapatid, na sa mga manifestation nito, sa mga kapahayagang ito, mga kapatid, ay nirefer siya na anak ng Diyos. Okay? Sapagkat ang Panginoon ang nagtransform ng portion ng kanyang sarili upang maging tao na mag-i-indicate na ang taong ito ay ang kanyang anak. He would only be God in another form. He would only be God in another form. So, liwanagin natin mabuti yon, mga kapatid, no? Bago raw ipanganak ang ating Panginoon, ang Diyos, mga kapatid, ay pumarito sa lupa sa shape and appearance ng tao. At kailanman, mga kapatid, yung kapahayagang iyon ay nirefer sa anak ng Diyos. Okay? Hindi sinabing tatawagin siyang anak ng Diyos. Tatawagin siyang Jesus. Hindi ba, mga kapatid, no? So, yung incarnation ay God clothing Himself with flesh. Ay isang bagay na kung saan ay totally different. Ang humanity ay humalo, nagmingle sa divinity
doon sa womb ni Mary upang mag-produce ng tao. Truly human, yet truly God. Divine nature ng Panginoon ay maaaring magsabing, yung divine nature ni Jesus, mga kapatid, ay pwedeng magsabing, I am God. At magiging totoo in every sense, mga kapatid, ng salitang sinabi. At birth, mga kapatid, no, bawat tao, mga kapatid, ay mayroong karakteristik na nagdedetermine ng genes, mga kapatid, no, na nakalocate doon sa maliit na band na tinatawag na chromosomes. Diba, mga kapatid, no? Bawat isa ay tumatanggap, mga kapatid, ng set of chromosomes mula doon sa kanyang ama at ang set, mga kapatid, mula doon ng chromosomes mula doon sa kanyang ina. Bilang anak ng tao, ang ating Panginoon ay tumanggap din ng set of chromosomes mula sa Diyos, yung kanyang ama. Yung single cell na nag-e-encase, mga kapatid, no? Nag-e-encase, mga kapatid, ng tiny bands ng genes na nagdedetermine ng kanyang karakteristik mula doon sa glorious image sa pamamagitan sa pamamagitan, mga kapatid, ng pagrurule ng Diyos dito sa universe. Yung cell na yon ay nag-unite with another single cell doon sa womb ni Mary at nag-conceive, mga kapatid, na sinasabing Son of Man. Okay? So, divine and human. Mula kay Mary at saka mula sa langit. Okay? So, Mary's chromosomes in the cell she produced had been furnished by each of her parents. O, di ba? Tayo pinanganak ganun din mula sa chromosome ng ating ina at chromosome ng ating ama, no? And then, mga kapatid, ganun din si Mary. Na nangyari, mga kapatid, tumanggap siya mula doon sa kanyang magulang all the way back to Adam. A small part of the entire human race resided in Jesus' body. Kaya sinasabing Diyos na totoo at tao namang totoo. Kita nyo, mga kapatid? So, bagaman it seems inconceivable, mga kapatid, no, na yung Diyos ng universe na ito ay magko-condense ng kanyang sarili to the size of a single cell, His Word assures us that Jesus, sa Hebrews 2:16-17, that Jesus took not on Him the nature of angels. Hindi niya kinuha, mga kapatid, ang nature ng angels, but He took on Him the seed of Abraham, to be made like unto His brethren, that He might be a merciful and faithful high priest, to make reconciliation for the sins of the people. Sino nakakaunawa, mga kapatid, ng tunay na kalagayan nating tao kundi ang Diyos na lumikha sa atin? At kung anong solusyon ang maibibigay niya, mga kapatid, na walang makakasalungat, mga kapatid, no? Kahit pa si Satan, mga kapatid, na hindi niya nakilala ang Panginoon na siya'y magkatawang lupa, no? So, ang Panginoon, mga kapatid, ay maraming divine appearances in the Old Testament designated as theophanies, no? Or the visible manifestation of God before the incarnation. At times, He was referred to as the angel of the Lord or the angel of Jehovah. So, yung angelic appearances na yon, mga kapatid, ay lagi na distinct mula doon sa ordinary angels. But when He came in His own visible human body of flesh and blood, ang sabi, mga kapatid, ng Matthew 1:21-23, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. O yan, mga kapatid, no? Doon lang yung tanong kanina, mga kapatid, na sinasabi ko, sagot na dito. Yung kanyang pagparito, ano ang sabi? Ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel, na ang ibig sabihin, God with us.
And then mga kapatid, Luke 1:35, and the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Yan mga kapatid, no? So doon na natin nakakilala siya Son of God. Bakit mga kapatid? Dahil yung chromosomes na galing sa heaven, mga kapatid, no, ay naging daan upang siya ay maging Son of God. At yung chromosome na galing kay Virgin Mary ay daan upang siya tawaging Son of Man. Yan. So, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that begotten, mga kapatid, begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yung katotohanan daw, yung katibayan na Jesus was begotten of the Father ay nag-i-indicate ng kanyang sonship, hindi mga kapatid nagsimula until Bethlehem. The word begotten comes from the word beget, which means to be the male parent of an offspring. Yan mga kapatid ang ibig sabihin ng beget, no? Nangangahulugan mga kapatid na upang maging male parent of an offspring. Okay? So, yung human body ng ating Panginoon, mga kapatid, ay mula doon sa created matter ng mother side niya. Yan. Subalit doon sa father side niya, He was the substance of which God is made. So, yung pag-merge, mga kapatid, ng word at saka ng created matter ay nag-produce ng Son of God and Son of Man. Yan, mga kapatid, no? So, ang ating Panginoon, mga kapatid, ay iba. Different from God, no? Iba sa Diyos, mga kapatid, and different from man. Iba rin sa tao. Yet, is both. Siya'y Diyos at siya'y tao. So, siya'y composed ng both divine and human natures. At siya ay offspring, mga kapatid, ng bawat yung both substance na yon, divine and human. Consequently, He is called Son of God and Son of Man. Kapag sinabi natin, mga kapatid, as God, tumutukoy tayo, mga kapatid, doon sa kanyang divine substance. Kapag tinatawag naman natin siyang tao, mga kapatid, ay we speak of His human substance. So, kaya meron siyang dual nature. Siya ay tao at siya Diyos, mga kapatid, no? So, not two persons, but two natures, human and divine, Son and Father, ang nananahan sa ating Panginoon side by side. He could not be an eternal Son. Hindi siya pwedeng tawaging eternal Son, sapagkat nakita natin, mga kapatid, at masusumpungan natin yung pinaka-araw, mga kapatid, na ang Panginoon ay isinilang. At nakita rin natin, mga kapatid, sa pamamagitan ng kasulatan na yung kanyang sonship ay natapos sapagkat siya namatay. Kaya ang sabi, mga kapatid, ng Hebrews 1:5, for unto which of the angels said He at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee. This day refers to the day Jesus was born at Bethlehem. So yun ang kanyang beginning dito sa lupa. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin eternal Son, no? Sasabihin natin na God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Co-equal, co-eternal, co-existent. No. Dahil ang eternal, mga kapatid, ang ibig sabihin ay no beginning, no ending. At may beginning and ending and sonship. Siya isinilang at siya namatay. O yan, mga kapatid. Kaya hindi po pwede nating tawagin na eternal Son. So, ang sabi ng Galatians 4:4 and 5, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Yan. So, ito yung purpose niya, mga kapatid, no? Yung nandumating yung fullness of time. Kasi may calendar ang ating Panginoon. Iba sa ating calendar. Kaya nandumating yung fullness of time, dumating, mga kapatid, ang pagsilang ng ating Panginoon. Made of a woman, made under the law. Yan. 1 Corinthians 15:28, and when all things shall be subdued unto Him, then shall the Son also Himself be subject unto Him that put all things under Him, that God may be all in all. Yan, mga kapatid, no? So,
Sa katawan ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ay nananahan doon ang total quality ng Godhead. Sa katotohanan, He is the only body in the Godhead. Siya lang yung isang katawan, mga kapatid, doon sa Godhead. Ang sabi ng Colossians 2:9, "For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily." Yan, mga kapatid, no? Gayunpaman, yung total quality ng, total quantity, mga kapatid, ng deity ay hindi naka-encase, mga kapatid, no? Sa small body ng ating Savior. Hindi porke all the fullness of the Godhead dwelleth in Him bodily, no? Pero hindi ibig sabihin na wala na ang Diyos sa ibang dako. Nandun pa rin ang kanyang presensya sa langit, nandito pa rin, mga kapatid, sa ibang bahagi ng lupa nung siya nasa Jerusalem. Di ba? Hindi natin siya ma-encase, mga kapatid, no? So, ang sabi, mga kapatid, 1 Kings 8:27, "Behold, the heaven and the heaven of heavens cannot contain thee." O yan, mga kapatid. Kahit ang langit at kalangit-langitan pa, mga kapatid, ay hindi mako-contain ang Diyos, no? So, sabi dito, "A babe in his mother's arms is how God presented Himself to mankind." Gayon niya ipinakikita, mga kapatid, ang kanyang sarili sa tao. Maaari siyang dumating dito, mga kapatid, sa chariots na naroon, chariots of fire, mga kapatid, na yung kasama niya, mga kapatid, ang legions of angels. Subalit, pinili niya, mga kapatid, ang siya'y pumarito in the form of a child, no? At sa loob ng 33 years, ang ating Panginoon, mga kapatid, ay naririto sa mundo ito bilang tao. Na isineshare niya ang kanyang mga karanasan bilang tao. Ayan, mga kapatid, no? Ang ating Panginoon ay mas mahirap pa kaysa doon sa pinakamahirap. Hindi niya na-enjoy ang anumang bagay, mga kapatid, beyond the reach of the least of His brethren. O, di ba, mga kapatid? Dahil ano ang ginawa ng ating Panginoon nang narito sa lupa? Hindi ko alam kung naranasan niya maglaro nung siya'y bata pa. Dahil ang aga niya, mga kapatid, na ginanap ang Father's business niya, ang sabi niya, mga kapatid, no? So, maaaring na-enjoy niya yung yakap ni Mary bilang kanyang ina dito sa lupa. Or yung ngiti niya, kung paano nilalaro ng ina ang kanyang anak. Pero hindi natin nakita, mga kapatid, na sa kasaysayan ng Panginoon ng bata pa, hindi natin alam kasi hindi naman sinaysay ng Bible lahat, no? Kung naranasan niya yung makipagpatintero o tumbang preso, hindi ba, mga kapatid, o magpalipad ng saranggola, o hindi ba, mga kapatid, no? Dahil 12 years old pa lang nasa ministry na siya. Kung tutuusin, mga kapatid, ibinabahagi na niya, mga kapatid, ang business na purpose niya dito sa lupa. So, sabi niya, mga kapatid, gumigising siya ng maaga, mga kapatid, naranasan niya ang mga discouragement ng tao, alam niya ang galit, alam niya ang pag-ibig, alam niya ang matakot, alam niya ang frustration. Hindi ba, mga kapatid, yung sinabi niya na lungkot siya, mga kapatid, no? And then, pinahihintulutan niya ang kanyang sarili, mga kapatid, na dumanas ng kahirapan o paghihirap, mga kapatid, mula doon sa pinaka-cruel na kamatayan, mga kapatid, na paraan ng tao, mga kapatid, the death of crucifixion. Bakit na ginawa ito, mga kapatid, no? Sapagkat walang ibang remission ng kasalanan, mga kapatid, kung walang pagbubuhos ng dugo, ng righteous blood, hindi basta dugo, kundi righteous blood. At ito lang ang tanging paraan para sa tao upang ma-obtain natin, mga kapatid, ang eternal life. So, malaya niyang ibinigay ang kanyang sarili. Meron, mga kapatid, na isinasalarawan ng ating Panginoon bilang isang old Father God up in heaven, looking down upon sinful humanity at nagtuturo, mga kapatid, sa kanyang anak na nasa tabi niya, mga kapatid, "Oh Jesus, I love them so much. You go down and suffer on the cross." Meron bang ganung damdamin, mga kapatid, ng mapagmahal na magulang? Of course, wala, mga kapatid. Pero yun ay siya na nahabag sa atin
At walang ibang solusyon, na fed up na ang Panginoon mga kapatid sa binibigay na offering ng animal sacrifices ng tao mga kapatid, na nagpatawad ng kanilang kasalanan pero hindi nagpatuwid sa kanilang buhay. Yun ang naging fed up ng Panginoon mga kapatid. Kahabagan din sa mga hayop. Anong saysay ng mga hayop na yan? Anong saysay ng dugo? Kaya si David mga kapatid na nabuhay sa Old Testament, pero yung damdamin niya at unawa kung paano ang pagpapatawad ng Panginoon, no? Ang sabi niya nung siya nung ma-realize niya ang kanyang kasalanan na sinasaysay niya mga kapatid sa Psalms chapter 51 at saka 53. Anong sabi ni David mga kapatid? Kung nagde-desire ka lang ng animal sacrifice, ginawa ko na. Mapatawad mo lang ako. Pero hindi ka na nalulugod sa dugo ng hayop. Kung hindi, ang kinalulugdan mo at hinahanap mo ay ang isang contrite heart. Hindi ba mga kapatid? Bagbag na espiritu at wasak na puso. Yan mga kapatid, di ba? So, alam ni David, kaya doon sa paghingi niya ng tawad sa Panginoon, di siya makapag-alay ng hayop. At gayon na lang ang pag-iyak ni David, take not thy Holy Spirit from me. Imagine niyo, alam na ni David ang Holy Ghost. Bakit naramdaman niya nung siya ay nakareceive nung i-anoint siya ni Propeta Samuel? Na alam niya, yun ay espiritu ng Diyos na nasa kanya. At nakita niya si King Saul kung paano ang espiritu ng Diyos ay nawala sa kanya. Kaya gayon ang takot ni David. Kaya siya ay taong nabuhay sa Old Testament, pero ang kanyang realization mga kapatid sa forgiveness ng kasalanan ay New Testament way. Yan mga kapatid, no? Sabi dito mga kapatid, but that would not be love. Kung sasabihin ng ama, anak, mahal na mahal ko ang mga tao nasa lupa, bumaba ka at ialay mo ang sarili mo. So, yun mga kapatid, no? So, si Abraham mga kapatid ay nag-prophesy kay Isaac na kanyang anak mga kapatid, nang siya mag-reply sa kanyang anak mga kapatid nung iaalay siya. Sabi niya, ama, narito ang altar, narito ang apoy, nasaan ang alay? At ang sabi mga kapatid ng Genesis 23:8, my son, God will provide himself a lamb. Yan mga kapatid. At yun exactly ang nangyari. Abram, wag mong saktan ang bata, sapagkat ngayon natatalastas ko na ikaw ay natatakot sa Diyos. Lumingon ka sa iyong kanan. At nakita niya doon ang ram na nakaipit ang ulo mga kapatid doon sa sanga ng kahoy. At yun ang naging kapalit ni Isaac. No? So ang spirit mga kapatid ay nag-overshadow kay Virgin Mary, at sa pamamagitan niya ang espiritu ay pumasok sa kanya at birth. At hindi doon mga kapatid sa Jordan kung saan mga kapatid si Jesus ay nabaptize, na sinasabing may tinig na naroon mga kapatid at nagsabing, this is my beloved son in whom I am well pleased. Kung hindi, yung na-overshadow mga kapatid si Virgin Mary ng espiritu, at siya'y nagdalang tao mga kapatid, no? At yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. The fullness of God's Spirit resided in Him. John 3:34, for he whom God hath sent speaketh the words of God, for God giveth not the Spirit by measure unto him. For God giveth not the Spirit by measure. Walang sukat mga kapatid sa kanya. Maliwanag mga kapatid na ang Diyos ay naghayag. Sorry na walang internet mga kapatid, no? So, maliwanag mga kapatid na inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa isang paraan na ating nauunawaan. The mystery of it all is why He loved us so. 1 Timothy 3:16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Yan mga kapatid, no? So, yun ay yung kung uunawain natin, maliwanag na mga kapatid, no? Pero ang susunod na lesson natin mga kapatid ay divinity, humanity, fusion, not confusion. Okay? So, more clarification pa mga kapatid tungkol sa Godhead. Kaya, ang lesson na ito mga kapatid ay meron title na A God I Can Understand.
Di ba noon? Sa katotohanan mga kapatid, no, palibasa 6 months pa lang ako sa Panginoon. Hindi pa ako masyadong marunong magbuklat ng Bible, no, nung ako yung mag-Bible school. Natapos ang 1 year sa Bible school mga kapatid, hindi ko maunawaan ng Godhead. Litong-lito ako diyan mga kapatid, no? Pero samantalang ikaw ay tumatagal, nag-aaral, nagbabahagi ng Word of God mga kapatid, doon inire-reveal ng Panginoon ang clarification ng kanyang sarili. Kaya katulad mga kapatid ni Peter, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, anong sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino ako para sa kanila? At sabi ng mga disciples, meron nagsasabing ikaw si Elias, meron naman nagsasabing ikaw si John the Baptist, meron naman nagsasabing isa ka sa mga propeta, at meron nagsasabing ikaw ay a good teacher. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, para sa inyo, sino ako? Yun ang napakahalagang tanong mga kapatid. Yung makilala natin kung sino nga ba yung Diyos na sinasamba natin. Maraming lahat, sabihin na natin halos lahat, tinatawag ay si Jesus. Pero gaano Jesus ang kilala natin? Anong Jesus ang kilala natin? No? Para sa inyo, sino ako? Kagaya ba ako ng paniniwala nila na si Elias, si John the Baptist, isang propeta, good teacher? Para sa inyo, nakasama ko araw-araw, gabi-gabi. Sino ako para sa inyo? Yung ibang mga disciples siguro napaisip. Pero si Peter mabilis sumagot, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mapalad ka, Simon Barjona, sapagkat hindi flesh and blood ang revelation na dumating sa iyo, ito'y mula sa Ama. Sino yung Ama? Yung kanyang deity. Yung pinagmumulan ng revelation ng hindi natin maunawa ang Diyos. Diba? Unfathomable. Pero kapag nagbigay siya ng manifestation, kapag nagbigay siya ng revelation, doon natin mauunawaan kung sino siya. Kapag nakikilala mo ang isang tao, kung gaano kabuti, kung gaano siya matulungin sa iyo, hindi ba mga kapatid, mamahalin mo siya? Kaya kung kilala natin ang ating Panginoon, hindi tayo manghihinayang at hindi tayo magkakait ng pagmamahal sa Kanya. So yun mga kapatid, no? Kaya yung sabihin natin na ang bibigat naman ng mga turo diyan sa atin, United Pentecostal Church. Pero pag nauunawaan mo why at sino yung nagsasalita, sabi nga mga kapatid ng Panginoon sa Samaritan woman, kung nauunawaan mo lang ang gift ng Diyos. Yun ang hindi natin kasi nung nauunawaan Pero kapag naunawaan natin kung ano ang gift ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, a gift from heaven. At yun ay ang kanyang sarili. Na sa mga nauna nating pag-aaral, ano siya? Lahat na Lahat, mga kapatid, no? Hindi pa tayo natatapos, pero nakilala natin kung ano ang Diyos na meron tayo. Siya ba ang pababayaan natin? Siya ba yung iiwanan natin? Na kayang iwanan at talikuran ng marami. At doon ako nalulungkot. Akala nila yung Diyos na tinanggap nila, mga kapatid, ganun lang. Para lang isang larawan. Para lang binigyan sila ng isang rebulto. Pero hindi. Yung ating tinanggap na Diyos, mga kapatid, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Ay, naku, marami pa akong masasabi, mga kapatid, pero lalagpas na naman ako sa oras. So, sa susunod, mga kapatid, na pag-aaral natin, divinity, humanity, fusion, not confusion. Yan, mga kapatid. Yung ibig sabihin ng fusion, yung paghalo, blending, no? Blending ng humanity at saka ng divinity, hindi confusion. Okay? So, God bless po mga kapatid, at doon tayo magwawakas muna. Babalik po tayo sa Friday. At magpasalamat tayo sa ating Panginoon, mga kapatid, no? At naiyak ako.
Kaya napakapalad ni Peter, mga kapatid. Pag-pray na nga tayo, mga kapatid, no? Praise God. The Lord Jesus, maraming salamat. Maraming salamat na nakilala ka namin. Ikaw na nasa iyo ang lahat ng bagay na kailangan naming tao. Ito pinakita mo kahit noong panahon na kinurate mo, Panginoon ng mundo. Inuna mo ang lahat ng bagay bago kaming tao upang ang lahat ng aming pangangailangan, Panginoon o God, ay makita mong naririto na sa lupa. Na-prepare mo na, tatanggapin na lang namin, kukunin na lang namin sang-ayon sa permiso na nanggagaling sa iyo. Kaya Lord God, hallelujah, tunay na mapalad na ikaw, ang tao na ikaw ang Diyos. Mapalad ang tao na ikaw ang Panginoon. At nagpapasalamat kami, Panginoon o God, hallelujah, sa ibinibigay mo, Panginoon, na kaunawaan sa amin kung sino ka, kung ano ka, kung paano ka, upang kami, Panginoon o God, ay magkaroon ng isang submissive na espiritu na may takot, Panginoon o God, na mawala sa iyo. At may takot na mawala ka sa buhay namin, Panginoon. Kaya i-bless mo kaming lahat, Panginoon o God, na binigyan mo, Diyos, ng unawa kung sino ka, Panginoon o God, hallelujah, upang ang pakanasayan namin, Panginoon o God, hallelujah, ay manatili kami sa iyo at ang presensya mo ay manatili sa amin, Panginoon, upang magkaroon kami ng katiyakan, O Lord God, saan man kami naroroon, Panginoon, O God, hallelujah, ay kasama ka namin, Panginoon. Salamat na kami pinarituhan mo, Panginoon. Salamat sa pagkakataon ng araw na ikaw ay dumating sa buhay namin upang ma-realize namin, Panginoon, kung ano ang aming tunay na kalagayan at ano ang aming magiging kaligtasan. At yun ay walang iba kung hindi ikaw lang. Kaya, Panginoon, i-bless mo, Diyos, hallelujah, ang iyong mga anak na nakakarinig ng lesson na to, Panginoon, Ama, at patuloy kang magpala, Panginoon, sa aming mga puso at kaluluwa, Panginoon, upang ang pagmamahal na meron kami, Panginoon o God, Lord Jesus, ay hindi mapaibabawan ng anumang bagay na hihigit, Panginoon, sa pagmamahal na meron kami sa iyo. Ikaw, O Diyos, ang magpaalab ng pag-ibig na ito na ipinagkaloob mo sa aming mga puso, at ang iyong Santong Espiritu ay manahan sa amin, Panginoon, na maging maalam din, na maging maningas din, Panginoon o God, hallelujah, upang ang amin, Panginoong pagmamahal ay patuloy na maging mainit, Panginoon o God, hallelujah, upang ang pagmamahal na iyon ay maging daan upang paglingkuran ka namin at sundin namin ang kalooban mo. I-bless mo, Panginoon o God, hallelujah, ang bawat kaluluwa na nakakarinig ng lesson na to, at ikaw, O Diyos, ang magpala, Panginoon o God, sa aming mga unawa, na makaunawa kami, Panginoon o God, hallelujah, at makilala kang totoo. Sa iyo naman, Panginoon o God, Lord Jesus, ang lahat ng papuri, lahat ng karangalan, lahat ng pagsamba, Panginoon o God, hallelujah, na sa iyo lang po namin, Panginoon, ibinibigay, Panginoon. Sa iyo lang po banal at nag-iisang pangalan lang. Sa pangalan mo po, Jesus, na aming Diyos. Amen. Amen. So, mga kapatid, maraming salamat sa inyo at God bless po talaga, no? At sana dahil nawawala po in 30 days ang video na to, no? Hindi ko pa naaayos yung account sa YouTube para hindi po nawawala, no? At hindi ko alam kung kanino ako magpapatulong para gawin yun, no? Kaya pakinggan nyo, mga kapatid, yung ma-save nyo, i-save nyo o mag-take note na lang po kayo, no? So God bless po at palain tayong lahat ng Panginoon. Babay na po.